that He sent His Son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Last stanza. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po natin pakikinig at pag-aaral muli ng salita ng ating Diyos, atin naman pong muling tawagin ang ating ikalawang mangangaral, si Brother Roger Blasco. Sa punong mabiyaya at mapagpalang hapon sa lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 15. John chapter 15, simulan po natin sa verse 18. Ito po ang sabi sa King James Version. If the world hate you, you know that it hated me before it hated you. 19. If you were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Ang ating pong topic ngayong hapon ay patungkol po sa Christmas o Pasko. Ang title po ng ating mahalagang pag-aaral ngayon ay Pagan Trails to Christmas Tales. Sumaglit po tayong manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat ng karangalan, papuri, pasasalamat at pagsamba ay para sa iyo lamang. Aming Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo dahil muli niyo po kami tinipon sa dakong ito upang aming mapakinggan ang inyong mga mahalagang mensahe para sa amin. Nawa po aming Diyos ay ihanda niyo po ang puso ng bawat isa at gayon din ang mga tagapakinig upang maunawaan kung ano po ang inyong mensahe sa amin ngayong hapon ito. Ito pong aming tatalakayin ay isa sa masasabi namin madami ang mag-hate po talaga sa amin tulad po ng sinabi sa inyong salita.
Ngunit sa biyaya niyo po aming Diyos, ay kami ay magpapakatatag dito sa katotohanan ito aming Diyos. Kami po ay inyong tulungan upang kami ay maging tapat at matibay po aming Diyos sa panahong ito. Amin din pong inaalala aming Diyos ang aming mga kasalanan na nagawa. Kami po ay nagsisisi. Nawa po ay patawarin niyo po kami. Tugasan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. At patuloy niyo po kami i-preserve at ilayo niyo po kami sa tukso ng kaaway aming Diyos. Aming Diyos, kami din po ay nagpapasalamat sa linggo nagdaan, sa inyong pag-iingat sa amin, sa inyong pag-preserve sa bawat isa, sa pag-provide niyo po ng aming mga pangangailangan spiritually, at gayon din po ang aming mga pangangailangan ng mga bagay dito sa lupa aming Diyos. Tunay po na kaibuti ninyo. Muli po aming Ama, nawa po ay kayong mapapurihan sa aming gagawing pag-aaral na ito. Nawa po ay gabayan niyo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Makakapal po. So ito pong topic natin ngayon ay napapanahon. Kumbaga. Yes. Amen. So, dahil po tayo dito sa ating iglesia, ang mga sovereign gracer nga po ay hindi po talaga nag-observe ng Christmas. At sa ating paniniwalang ito ay makikita naman natin ito sa Biblia. Dahil nga kung wala namang patungkol dyan, ay bakit natin gagawin? Tsaka papatunayan din natin na ang origin talaga nito ay pagan. At yun nga, madaming nakakaalam din naman nun, pero kahit ganun ay alam nila, ay pinapractice pa rin nila, ino-observe pa din nila. Pero titingnan natin kung ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol dyan. Kasi ang kanilang argumento dyan ay si Jesus Christ naman ang aming inaalala dyan. Sige, titingnan natin kung uubra yun sa salita ng Diyos, kung pwede yun sa Kanya na iyong paparangalan ng Kanyang anak o paparangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng ganyang pamamaraan, kumbaga. Yan. So, hindi tayo ang talaga ang sasagot dyan, hindi ang Word of God. So, simulan natin. Again, marami ang maaaring magalit sa atin. Sabi nga sa ating teksto, yun ang ating panghawakan, mga kapatid. Talagang madaming mag-hate. Pero doon tayo sa tama, doon tayo sa katotohanan. Mas gusto natin yun kaysa sa ka-fellowship natin ng world na ito. So yan. Ating first point, mga kapatid, dito sa ating mahalagang pag-aaral, na ang title ay Pagan Trails to Christmas Tales. So ang ating first point ay God doesn't want us to worship Him with pagan practices. So, magbasa muna tayo ng ilang mga verses to prove na sa Bible, God doesn't want us to worship Him with pagan practices or with pagan origin, kumbaga. At hindi mo pwedeng ihalo o idagdag ang pagan practices sa pagpaparangal o pagsamba sa Diyos. So, patutunayan natin yan. Magbasa tayo ng ilang mga verses. Sa Deuteronomy chapter 12, ito yung ating unang verse. Deuteronomy chapter 12. Sa verse 29. Ito sabi, when the Lord thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land. 30. Take heed to thyself,
that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods, saying, how did this nation serve their gods? Even so will I do likewise. So, sa ibang salin, ito yung sabi doon sa ESV, ito yung pagkaka-translate niya. Take care that you be not ensnared to follow them after they have been destroyed before you, and that you do not inquire about their gods, saying, how did this nation serve their gods, that I also may do the same? So, ayun. Ayaw ng Diyos na gagayahin ng mga Israelita yung pamamaraan ng pagsamba. Bagamat ang kanilang gustong parangalan ay ang Diyos, pero ayaw ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag niyo silang tatanungin kung paano sila sumasamba sa kanilang Diyos. Dahil anong reason? That I also may do the same. So meaning, yung pagan practices ng pagsamba sa Diyos, ayaw ng Diyos noon, ng tunay na Diyos. Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na pamamaraan, sabi dito, sa binasa natin, hindi yan gusto ng Diyos. Tuloy natin ang basa. Sa 31, thou shalt not do so unto thy Lord thy God. For every abomination to the Lord which he hateth have they done unto their gods. For even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods. So yan yung pamamaraan yung ilang pamamaraan ng pagsamba. Sinusunog, iniaalay, kumbaga, yung mga sons and their daughters. Sa English Standard Version, basahin ko din, ito, para maliwanag, yung verse 31, you shall not worship the Lord your God in that way. So talagang bawal. Kahit pa, sabi natin, si Jesus Christ naman na aming inaalala eh. Kaya ano sabi? You shall not worship the Lord your God in that way. So, napakaliwanag. 32. What things soever I command you, observe to do it. So kung ano lamang yung sinabi ng Panginoon, yun ang gawin. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Ang sabi ng Panginoon, do not add, or do not take away. So no more, no less. Kumbaga, ayaw ng Diyos na siya ay sasambahin o paparangalan sa pamamaraan na mayroong pagan origin. Kumbaga, napakaliwanag. Napakalino ng sinasabi ng Diyos patungkol dyan. Pero yun nga, sasabihin ng marami, yung Pasko nga naman ay para daw kay Jesus Christ daw yun. Siya naman daw ang kanilang inaalala kapag Christmas. So, ganyan ang mga halimbawa ng mga sagot o sasabihin ng mga tao sa ating paligid. So, again, sabi ng Diyos, ayaw niya ng ganyang practices na ang origin ay pagano or pagan. So, sabi din ng Diyos, huwag dadagdagan, huwag ding babawasan. So, makikita natin yung ginawang pagdagdag o yung paghalo dito sa ating gagawing mahalagang pag-aaral. So, sabi doon yun sa verse 32, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Basahin din natin itong sa chapter 4. Same book, chapter 4. Sa verse 2. Sabi dito, chapter 4, verse 2, Deuteronomy, chapter 4, verse 2, ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish out from it. So talagang magdadagdag, wag magbabawas. That ye may keep the commandments of the Lord your God, which I command you. So kasi kung ating titingnan sa Biblia, wala namang ganang practice eh. Yung mga early churches, walang naituro talaga patungkol dyan. So mamaya, more on that later. So sabi, wag dadagdagan. Isan galing yan? Baka may magsabi dyan, yan naman eh,
Old Testament yan. Yan ay under the law. So, bakit? Wala na bang bisa yung sinabi ng Panginoon noon sa panahon natin ngayon na ayaw niyang siya isasambahin sa pamamaraan ng mga pagano na origin o practices? Yung ba ang ibig niyo sabihin? Pagka ang inyong argument, Old Testament naman yan eh. O ibig sabihin, wala nang bisa. O syempre, meron. Ano sabi ng ating Panginoong Jesus regarding sa law? Doon yun sa sa Matthew chapter 5. Sa Matthew chapter 5. Basahin natin. Yan, patungkol sa law. Sa verse 18. Sabi, "For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled." O, kung sinabi noon ng Diyos na take care that you be not ensnared to follow them, saying, "How did this nation serve their gods, that I also may do the same?" Kung sinabi ng Diyos, yan yung binasa natin sa Deuteronomy chapter 12, verse 30. Kung sinabi ng Diyos noon, wala na bang bisayan ngayon? We shall not add or diminish what the Lord said. Hindi siya nagpapasamba sa pamamagitan ng mga pamamaraan na mayroong pagan origin. Lilinawin natin yan. Hindi siya nalulugod sa ganyan. Magbigay tayo ng example dito na bababasa natin. Example ng pagpaparangal sa Diyos na hindi naman nalugod ang Diyos. Kung saan natin makikita yun? Kung kayo ay familiar dun sa kwento dun sa nangyari nung sinamba nila yung golden calf, yung guya. Dun yun sa Exodus chapter 32. Kaya tingnan natin example. Tingnan natin kung natuwa ang Diyos. Maganda, kumbaga para sa Diyos naman, Diyos ang kanilang aalalahanin. Pero gumamit sila ng pagan, with pagan origin. Exodus chapter 32. Simulan natin sa sa verse 1. Ito sabi, "And when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." So, gusto nilang gumawa ng mga gods, so Diyos-Diyosan. Kumbaga, yan ang sabi ng mga tao kay Aaron. So, mga idols or Diyos-Diyosan. Kung saan kaya nila nakuha yung idea na yun, na paggawa ng mga ganoong bagay? Paano sila nagkaroon ng knowledge, kumbaga? So, kung ating aalalahanin kung saan sila galing, kung saan sila inilabas ng Diyos, galing sila sa Egypt. So, anong meron sa Egypt? Nung nandun sila yung mga alipin. So, nakikita nila yung mga Egyptian sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, pagan, nakita nila. Yun ang sinasamba ng mga Egyptian, mga idols or Diyos-Diyosan. So, sa ibang salita o sa ibang sense, pagan practice at saka pagan worship. So, nakita nila yun, gusto nilang gayahin. So, anong ginawa nila? Tuloy natin ang basa sa verse 2. So, Aaron said to them, "Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." So, yun yung gagamitin nila. So, all the people, verse 3, "So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron." 4, "And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods." Bigyan nating pansin kung ano kanilang sinabi. "These are your gods
O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. So gumawa sila ng Diyos-Diyosan, ikinakabit nila dun sa Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Meaning, yung Diyos-Diyosan nilang ginawa, yun daw yung representasyon, kumbaga, o yun yung Diyos na naglabas sa kanila. So ang inaalala pa rin nila ay yung Diyos na naglabas sa kanila. Pero yung practice na ginawa nila ay pagan. Oh, malinaw yun, oh. Basahin niyan, these are your gods, O Israel. Anong kanilang iniisip dun sa Diyos na yun? Yung ba yung Diyos ng mga Egyptian? Hindi. Sabi, who brought you up out of the land of Egypt. So, nire-recognize pa rin nila yung Diyos na naglabas sa kanila. Pero ang ginawa nila, pagan worship. O dito sa verse 4, yun yung ating mapapansin. Dun sa sinabi nila. So, dito tayo sa verse 5, tuloy natin. Dito gusto nilang mag-dedicate ng feast para sa Diyos. Yan na, kinukonsider pa rin nila. Papatunayan natin na ang kanilang kinukonsider dyan ay ang Diyos ng Israel. Dito sa verse 5. Dito sa verse 5 papatunayan natin. Yung ating sinasabi dito sa verse 4 na ang kanilang binibigyan ng parangal ay yung tunay na Diyos. Tingnan natin verse 5. And when Aaron saw it, he built an altar before it. And Aaron made proclamation. Anong proclamation niya? And said, tomorrow is a feast to the Lord. Yung feast na gaganapin nila ay para sa Lord. So ano ba yung Hebrew word dyan? Pag tinignan nyo yan sa Strongs, Yahweh yan. Yahweh. So meaning, iniisip nila, itong ginagawa namin to na nakita namin sa Egypt, na pagan practice, para to sa Diyos. Para ito mapapurihan siya. Napakaliwanag, tomorrow is a feast to the Lord. So nagdedicate sila ng feast para sa Lord. Magandang hangarin. Kaso yung pamamaraan ay hindi yan gusto ng Diyos na siya isambahin sa pamamagitan ng mayroong pagan origin. So dito, tuloy natin. Yan na, example yan sa Bible. Tuloy natin. Hindi nalugod ang Diyos sa kanilang gustong pagpaparangal sa Kanya. Kasi mali nga. Ano bang ginawa nila? Dinagdagan nila. Di naman sila inutusan na gumawa ng rebulto o ng golden calf para iyon ang kanilang yukuran. So, yun kasi yung nakikita nga nila sa Egypt. Pagan worship. Merong pagan origin yung kanilang ginawang yon. So ayaw ng Diyos ng ganyan. Mabasahin natin yung yung sa Deuteronomy chapter 12. Basahin lang natin itong verse 3. Basahin natin yan. Kung ano dapat ginagawa sa mga Diyos-Diyosan. Dapat bang gumawa sila? Tingnan natin. Deuteronomy chapter 12 verse 3. And ye shall overthrow their altars, and break their pillars, and burn their groves with fire, and ye shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of the place. So yan ang utos ng Diyos sa kanila. At iyong iwawasak ang kanilang mga dambana, at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala, at susunugin ang kanilang mga asera sa apoy, at inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos, at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa daong ngayon. So yun, yan ang gusto ng Diyos na gawin. Pero ang ginawa nila, gumawa pa sila, Kaya hindi natuwa ang Diyos. May utos na verse 4, ye shall not do so unto the Lord your God. So sa ibang English, ito sabi, you shall not worship the Lord your God in that way. So maliwanag, talagang ayaw ng Diyos noon pa. Nung una pa lang, ye shall not do so unto the Lord your God.
You shall not worship the Lord your God in that way. Huwag mong sasabihin mo para sa Diyos yan. Si Jesus Christ din naman ang aming nire-recognize. Ay sabi ng Bible, hindi kami ang ano yan ha, hindi namin inimbento yan. Nasa Bible yan. Ayaw ng Diyos ng ganyan. So, ayaw ng Diyos ng ganyang pamamaraan. Yung merong pagan origin, pagan practices. So, another verse sa Deuteronomy chapter 18. Chapter 18. Sa verse 9. Ito sabi, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. So, sa ibang salin, yung sa English Standard Version na English, yan, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. Talagang may utos. Huwag niyong gagayahin. Huwag niyong i-a-apply yan sa Diyos. Sa tunay na Diyos. Ano? You cannot Christianize the pagan ways or practices. Amen. Yan. Ulitin natin. You cannot Christianize the pagan ways or practices. Tayo ba ang nagsabi nun? Hindi. Tinuturo yan ng Diyos. Ayaw niya yan. So, kung ayaw ng Diyos na siya ay sambahin, parangalan sa pamamagitan ng pagan way, hindi niya gusto na siya ay paparangalan nga doon sa mga pamamaraang may origin ng paganism. So, ayaw ng Diyos niyan. So, what make us think na sa panahon natin ngayon, yan, Old Testament yan. So, what make us think sa panahon natin ngayon na okay na sa Diyos na siya ay sambahin at parangalan sa pamamagitan ng pagan way or pagan origin? Ano kaya? What make us think na ngayon nga ay pwede na yun? Anong basis? Siyempre, hindi pa rin pwede yun. Bakit? Bakit? Kasi ang Diyos ay hindi nababago. God don't change. Yun sa Malakay. Chapter 3 verse 6. Kung inyong babasahin. Hindi nababago ang Diyos. For I, the Lord, do not change. Sabi dyan. So, syempre, kung ano sinabi niya noon, meron pa rin yung bisa ngayon. Kung ano sinabi ng Diyos noon, effective pa rin yan hanggang ngayon. So, kung ano yung ayaw ng Diyos noon, ayaw pa rin niya yan ngayon. For I, the Lord, do not change. Sa New Testament, meron din na bang instruction sa atin na bilang mga mananampalataya na wag nang balikan yung mga dati nating ginagawa na mga pagan practices. Basahin natin. Kasi galing tayo dyan. Iba sa atin. So yan, sa New Testament, saan natin mababasa yon? Sa Galatians chapter 4. Yan. Kung tayo ay galing nga dyan, siyempre bata tayo, tulad ko, for example, Katoliko. Pero ngayon, sa awa ng Panginoon, tayo ay kanyang niligtas, dinala niya tayo dito, dapat hindi na tayo babalik dyan. Papanindigan na natin yan, ano ba? May instruction sa atin sa Galatians chapter 4, sa verse 8. Basahin natin. Wait, wala akong notes. Simulan natin sa
sa 9. But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements? Yan. Whereunto ye desire again to be in bondage? Bakit? Ano ba yung ginagawa natin dati? Sabi ni Pablo, bakit kayo magsisibalik doon? Ninanasan ninyo na magsibalik sa pagkaalipin? Ano ba yung ating ginagawa natin dati? 10. You observe days and months and times and years. Sabi ni Pablo, I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labor in vain. Sabi ni Pablo, ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo o nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Sabi pa dyan sa verse 10, you observe days and months and seasons and years. So anong example niyang ino-observe? Hindi, syempre, yan na nga, yung topic natin, Christmas, holiday season, sabi dyan, you observe seasons. Holiday season, Christmas Eve, yung Noche Buena, So, anong sabi ng Diyos patungkol dyan? Dyan sa mga ino-observe natin na yan. So, basahin natin sa Isaiah chapter 1. Yung binasa natin kanina, yun yung challenge sa atin ni Pablo. Babalik pa ba kayo dyan? Sa dati yung kalalagayan na in bondage, So yan, patungkol naman ito sa pag-o-observe dyan sa mga season, months, years. Isaiah chapter 1, sa verse 2. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. So, ang Diyos ang nagsasalita dyan. Atin lang munang linawin kung sino yung nagsasalita. Yun yun, sa verse 1. Sabi sa verse 10, tala tayo sa 10. Sabi dito, hear the word of the Lord. Panginoon ang nagsasalita. So, anong sabi ng Panginoon patungkol dyan sa mga ino-observe na days and months and seasons? So, yan yung Noche Buena, Christmas Eve, yung mga example natin. Pagan tradition at pagan origin yan. Sa verse 14, your new moons and your appointed feasts, my soul hated. So, my soul hates. Yun palang ating mga ina-appoint na feast, kagaya nun, yung nung tayo ay wala pa sa katotohanan, ina-observe natin yun pagka yung Noche Buena, kagaya ngayon, nung 24, yung mamaya, may mga magpa-practice niyan, appointed feast. So, ano sabi ng Panginoon? Your new moons and your appointed feast, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. So, hindi natutuwa ang Diyos sa mga ina-appoint nating ino-observe nating mga season, days, tsaka yung mga ina-appoint nating mga feast para sa pagpaparangal sa Kanya. Hindi natutuwa ang Diyos. The Lord hates your appointed feast for Him. Kasi nga may pagan origin yan. Tapos i-appoint mo sa Diyos, di ayaw ng Diyos niyan. So ito pa, yung the Lord's hated. Yung the Lord hates your appointed feast for Him. So tawag natin ngayon sa panahon ngayon ay holiday season, or festive season. Sa Bible may salita na nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Pero sa King James, ang sabi doon, leisure of sin for a season. Talagang holiday season, a pleasure of sin for a season. Doon yun mababasa sa Hebrews 11, verse 25.
Hebrews chapter 11 verse 25. Kahit wag nyo nang ano yun, yung nabanggit ko lang, yung the pleasure of sin for a season. So talagang ang sanlibutan ay merong kaligayahan sa pagkakasala at meron pang panahon o season kung saan talagang kumbaga nasa peak season tulad ngayon. So ang kanila pang kasabihan o word of the mouth ngayong season na ito, lalo na yung mga Christian daw, ang kanilang word of mouth ay Jesus is the reason for the season. Yun, ang kanilang word of mouth. Jesus is the reason for the season. Sabi nila. Pero ang totoo, ang sanglibutang ito, ang world, ay hate. Sabi sa ating text to. Hate talaga nila si Jesus. Kaya nga, the pleasure of sin for a season. So, question mga kapatid, are we worshiping or serving God or even remembering God through a way that has pagan origin? Yan. Tayo ba'y inaalala natin ang Diyos? Pinaparangalan natin ang Diyos sa pamamaraan na mayroong pagan origin? Are we remembering our Savior under a tradition with pagan origin? Kagaya niyan, dapat ba nating i-observe yan bilang mga tunay na mananampalataya, yung Pasko? Anong sabi ng scriptures, yung sa binasa natin kanina? You shall not worship the Lord your God in that way. Sa Deuteronomy 12:31. So may iba pa namang mga events, kumbaga, o ibang mga araw na ino-observe ng mga tao. Pero yun naman, ino-observe ng mga tao yun, hindi kinakabit sa Diyos o sa Panginoon. Kasi may mga iba pa tayong holiday, yung mga special holiday, kumbaga. May mga araw pa tayong ino-observe. Pero yun, hindi siya kinakabit sa pangalan ng Diyos. So, ano yung mga example? Una, yung Father's Day and Mother's Day. So, masama bang i-honor mo ang iyong mga magulang? O, hindi naman natin sinasabing Kumbaga, di ba may utos ng Diyos? Sa natin yung mababasa sa Ten Commandments. Sa Exodus chapter 20 verse 12. Ang utos doon, honor thy father and thy mother. Yan sabi, that thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. So, totoo yun, na meron kang father, meron kang mother. O, hindi yung kasinungalingan. Kaya nga ikaw ay nandito, pinanganak ka sa mundo, kasi meron kang nanay at tatay. At ang utos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Honor thy father and thy mother. Pero actually, dapat yan ay araw-araw. Hindi lang doon sa Father's Day or Mother's Day ginagawa ng mga anak sa kanilang mga magulang. So, hindi yan masamang gawin, hindi yan masamang i-observe, hindi rin masama na hindi i-observe. Sabi nga natin, mas maganda araw-araw. Kasi utos yan honor thy father and thy mother. Tapos yun, hindi pa siya related sa pagsamba sa Diyos. Hindi mo naman siguro sinasambang tatay mo at nanay mo kapag Mother's Day o Father's Day. Kasi iba na yan pag yun ang ginagawa mo. Sabi ng Panginoon, thou shalt have no other gods before me. So, wala naman sigurong sumasamba sa kanilang magulang pag Mother's Day at Father's Day. Nakakuha niyo ba yung point ko? So, honor thy father and thy mother. So may utos, pwede yan. Pwedeng i-recognize mo ang magulang mo sa araw na yun. Pwede rin hindi. Pero sabi nga natin, mas maganda yung araw-araw. Honor thy father and mother. So another example, yung isa pang example ng ino-observe natin. Ito, pang December din ito. Yung Rizal Day. Yan, Rizal Day. So, si Rizal totoo. Nag-exist.
sineselebrate natin yan every December 30. Yung anniversary ng kanyang 1896 execution sa Bagong Bayan. Kita nyo, kahit bayani ang sineselebrate ay yung kamatayan. The days of death is better than the day of one's birth. Sabi nga ng Bible. So kaya ang ino-observe natin yung Rizal Day bilang mga Pilipino. Hindi dahil sinasamba natin si Rizal. Pero ito, mamaya, makita nyo. So, totoo yan. Nangyari yan. Bayani siya. Ino-observe natin yan every December 30. Nag-exist si Rizal. O hindi rin yan, hindi isineselebrate yun at sinasamba natin siya pag ganung araw. So, pwede yun. Bilang mga Pilipino, i-observe natin yun. Heroes Day, yan, Rizal Day, example. Pero alam nyo mga kapatid, ito na yung mali. May mga tao kasi na sinasamba si Rizal. May church din si Rizal. Kung kayo pamilyar. Yan. Para sa kanila si Rizal daw ay yung Messiah. O yung ano niya? Yung title niya, Amahan. Amahan. So ito, ating talakayin. Ito na yung mali. Kanina, yung Rizal Day, okay yun. Pero pag sinamba mo na si Rizal, mali na yan. Sabi ng mga tawag sa kanila ay Rizalistas. Si Rizal daw ang Messiah ng mga Pilipino. Ayon sa kanila, si Jesus Christ daw kasi ay sa mga Hudyo. Sa mga Pilipino, si Rizal daw. Kaya yun, si Rizal ang kanilang Messiah. So, basahin ko yung wiki patungkol sa mga Rizalista. So, ano bang relevance dito? Bakit ko to sineshare? Pinapakita ko lang sa inyo again, i-remind ko kayo, yung binabanggit natin ngayon, yung iba pang mga araw na ino-observe natin. Ngayon, ito yung contrast o yung pagka sinamba mo na yung araw na yun. No? Example, si Rizal, sinamba na nila. So, ito yung example. Ito na yung mali. So, ito, basahin natin yung tungkol sa mga taong yan. The Rizalistas religious movements refer to the new religious movement and a form of folk Catholicism. Anong Catholic pala ito? Adopted by a number of ethnic religious groups in the Philippines that believe in the divinity of Jose Rizal, also known as Amahan, the Philippines' de facto national hero. Many of these sects or religious movements believe that Rizal is still alive and that he will deliver his followers from oppression and poverty. So yun, mahaba pa. Ito importante. Rizalist group have differing views of the divinity of Jose Rizal. Some believe that he is God himself. Ayan na. Sabi ng Diyos, you have, bawal ka magkaroon ng ibang Diyos, maliban sa Kanya. Ayan, ito yung paniniwala na ng mga nag-o-observe kay Rizal. Wino-worship na nila. Ito pa, some believe that Rizal was the second son of God, the reincarnation of Christ. Matindi. But unlike Islam, kagaya ng Islam, they pray to the east with that rag. So pag pala sila nasamba na ganun, kagaya daw ng sa Islam. So yan yung kasinungalingan yan. Yan yung mali. So isa yan sa example sa maling way ng pagsamba. Kasi iba na yung sinamba nila eh. Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. So yun yung mga example ng mga pwede nating observe o hindi observe. Bilang Pilipino, pwede nating observe yung Rizal Day. Pero hindi naman natin sinasamba. Yung Mother's Day, Father's Day. Kasi nga, honor thy father and thy mother. So ayan, yun yung example ng mga iba pang araw na ino-observe natin. So ngayon naman mga kapatid, ay magbibigay tayo ng example ng mga iba pang ino-observe or isineselebrate na mga araw ng mga tao ng sanlibutan na hindi dapat natin bilang mga mananampalataya, hindi dapat natin i-practice. So ito na yung mga hindi dapat natin gawin o i-observe bilang mga tunay na mananampalataya.
ng Panginoong Hesus. So ang una ay yung Halloween. O kailangan pa bang ipaliwanag yan? Kung bakit? Kung bakit dapat hindi natin yan isine-celebrate, hindi dapat natin ino-observe bilang mga tunay na mananampalataya. Sige, magbigay tayo ng kaunting paliwanag kung bakit hindi. Pero yun, napaka-obvious yun. Halloween, hindi yan dapat sa mga tunay na mananampalataya. Ito, the origin of Halloween. It dates back to an ancient Celtic festival. Celtic festival siya. Ito yung origin ng Halloween ha. Papatunayan natin na hindi dapat natin ito i-observe kasi ito ay mayroong pagan origin. Yan. Ang origin niya ay ancient Celtic festival called Samhain, which was celebrated around November 1st. Samhain marked the end of summer and the beginning of winter, a time when people believed that the boundary between the living and the dead was blurred. They believed that on the night before Samhain, October 31st, ghosts of the dead returned to earth, causing havoc and damaging crops. During Samhain, the Celts lit bonfire and wore costumes, often consisting of animal heads and skins, to ward off evil spirit. They also offered sacrifices to the Celtic deities. So, pagan deities yun. Napakalinaw. Halloween, ang origin, pagan. So, hindi pwedeng i-observe. Yung word pwede. Tayo kaya, nasabi nating mananampalataya tayo. Hindi dapat tayo dyan, nakiki-compromise, kumbaga. Example yan ng mga hindi dapat i-observe. So, pagan origin ang Halloween. So, ako, guilty ako dyan kasi hindi ko naman alam yung patungkol dyan. Ako'y nasa maling church, aamin ako. At inihingi ko ng patawad sa Diyos. Hindi ko din naman kasi ignorant ako dyan eh. Yung anak ko sinasali ko dun dati. Dun sa dati kong trabaho. Ako pa yung nagpe-face paint sa mga bata. Oo nga. Totoo yun. So, patawarin ako ng Panginoon doon. Kasi hindi ko din talaga alam pa yan noon. Akala ko okay lang yun. Hindi pala okay yun sa Diyos. So, ayan. So, sabi nga, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Yung binasa natin kanina, Deuteronomy chapter 18 verse 9. So, wag gagayahin. Wag gagawin, wag ipapractice. You shall not learn to follow the abominable practices of those nations. Sabi yan sa Deuteronomy chapter 18 verse 9. Sabi nga natin, you cannot Christianize the pagan ways or practices. So, ito tuloy natin. Anong nangyari doon sa mga Celts na nag-observe ng Halloween? Na isang pagan festival or pagan practice. So, dito na yung naghalo. Di ba sabi natin kanina yung pinaghahalo? Yun na. Dito na naghalo. Kailan yung nangyari? Na ino-observe na siya ng mga Christian, Ito, when Christianity spread into Celtic lands, the church, church. So, anong church ito? Linawin muna natin. Ito ay Catholic Church. Ang tinutukoy dito sa history ng Halloween, sa origin. So, the church, Catholic Church nilinaw natin. Let's read again. When Christianity spread into Celtic lands, the church adopted some pagan customs into Christian holidays. In the 9th century, Pope Gregory IV designated November 1st as All Saints' Day, also known as Hallows Day, to honor saints and martyrs. Ayan na, pinaghalo na. Pagan, hinalo doon sa Catholicism, sa Christian Catholic na yan. Pinaghalo na nila. Pope ang designate to honor saints and martyrs. The evening before October 31st became All Hallows Eve, later known as Halloween.
Siguro nyo isipin nyo yun, yung Halloween pala, yung mga nag-invento pa niyan, yung mga Kristiyano mismo, yung nag-identify na Kristiyano. Oh, hindi ko rin alam dati. Yun yung origin niya. Kaya talagang may mga Christian na makikita mo, hinahayaan yung kanilang mga anak na sumali dyan. Mga trick or treat, yung mga candy, ganon. So, mali. Pagan ang origin niyan. Ayaw ng Diyos niyan. Hindi dapat natin observe yan. Lalo na, wag nating idama yung anak natin dyan. Mamaya ating isa yun sa point natin, yung patungkol sa mga children. So malinaw, hindi yan para sa mga tunay na mananampalataya. Hindi yan para sa mga tunay na Kristiyano. Hindi dapat i-observe o i-practice yan. Yan yung ating unang example, yan, Halloween. So dito na tayo sa susunod. Dalawa lang ang ating example para mabilis. Ito na yung ating main event ngayong hapon. So ano yung ating pangalawang example ng dapat hindi ino-observe na isang tunay na mananampalataya. Dito, madami nang magagalit. Kanina pa nga, madami nang galit sigurado. Yan. Ano yun? Ang dapat hindi i-observe ng mga tunay na mananampalataya, ang isa dyan, bukod sa Halloween, ay Christmas o Pasko. Yan na. So, dami nang galit. O, kailangan pa bang, paliwanag? Sige. Paliwanag natin kung bakit. To make it short, mga kapatid, mga tagapakinig, pagan din po ang origin ng Christmas. At Catholic din po ang nag-adapt ng pagan festival na Saturnalia, ihinalo sa Christianity. Tapos, yun na yun. Kailangan ko bang i-elaborate yun? Ang origin niya ay pagan. Tapos, ihinalo sa Christianity. Nire-recognize ang si Jesus Christ nung araw na yun. So, anong gusto ba yun ng Diyos? Sa ating pinag-aralan kanina. Matutuwa kaya siya dyan? Siyempre, hindi. Kaya dapat, hindi i-observe. Ang dami nang nausok ang ilong. Ang dami nang mag-a-unfriend sa akin. Malaman na. Pero ito ang aming paniniwala. Kaya pasensya na kayo. Pero yan talaga ang katotohanan sa Biblia. So actually, naituro na ito ni Pastor noon, kung yung maalala. Yung araw mismo ng Pasko, ng Christmas, December 25, last year, 2022. Naituro na yan ni Pastor, yung Why We Don't Observe Christmas. Yun ang title ng kanyang preaching noon. Pwede nyo yung balikan. Kung gusto nyo, doon mas inelaborate yung patungkol sa origin. So ngayon, bigyan na rin natin ngayon ng kaunting paliwanag ang origin ng Pasko para may patunay tayo na pagan. Baka kasi sabihin niyo, invent lang yan. So ito yung kaunting paliwanag, patotoo na pagan ang origin niyan. Yan yung Saturnalia. Yan, Saturnalia is an ancient Roman festival and holiday in honor of the god Saturn, held on December 17 of the Julian calendar and later expanded with festivities, yun naman yung mga word, festivities, talagang from December 17, na-extend siya hanggang December 23. Yan, tuloy. Nangyari. Later, in Roman history, Saturnalia was followed by the festival Dies Natalis Solis Invictus on December 25. Yan na, December 25, bukas. When the Romans thought the winter solstice was. It celebrated the sun. Anong sun? Sun of Bande, sun. S-U-N, araw. It celebrated the sun. Worship as the god Sol. Defeating the dark winter night with the coming of longer days. So, ayan. Yun yung sineselebrate ng mga Romans noon. Pagan. So, sabi natin, napahalo yun sa sa Christianity, gawa ng mga nagsasabing Kristiyano daw. So, ito.
Anong nangyari? The choice of December 25 for Christmas is believed to have been made by the early Christian church. So, sinong church ito? Catholic Church ang tinutukoy dito. By the early Christian church in the 4th century. So, sinong nagpauso niyan? Particularly under the leadership of Pope Julius I. So, Pope, kung nakita nyo, naghalo ulit. Pinaghalo. Paganism, hinalo sa Christianity. So, pagan origin ng Christmas, maliwanag. So, big deal ba yun? Oo, big deal yun. Kung kayo nakinig doon sa ating pinag-aralan kanina, ayaw ng Diyos ng ganyan. Lalo na ikakabit mo sa Kanya, sa pagsamba sa anak niya. Ayaw, malinaw eh. Deuteronomy 89, Thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Yun, sabi ng Diyos. Wow. You cannot Christianize the pagan ways or practices. But now, in our present time, yun nga sabi natin, kapag itinuro mo yan, o ipinaliwanag mo yan sa sa mga tao, lalo na sa mga tao nagsasabing Christian daw sila, so anong magiging reaksyon nila? Magagalit pa yun sa iyo. Nga, sabi nga ni Pastor, tatanungin ka pa, Christian ka ba? Ikaw, Christian ka ba? Baka pagan ka. Yan, inihahalo ang Panginoong Hesus sa pagan tradition and practices. Tapos sinasabi, ang inaalala nga naman daw ay si Jesus Christ. Pinaghalo. Hindi pwede yan pag yung ganyan sa Diyos. Negative yan. Nako. Yung sa kapupulutin yan. O kahit pa sabihin mo na si Jesus Christ naman ang inaalala, sabi ng Bible, you shall not worship the Lord your God in that way. Ayaw ng Diyos niyan. Sabi pa ng Diyos, for every abominable things that the Lord hates, they have done for their gods. So pagan nga eh, yung sa Deuteronomy 12:31. Tapos ihahalo mo sa Panginoong Hesus, tapos gagawin mo. Think about that. Pag-isipan natin yun. Talagang iwasan. Hindi dapat pinapractice yan ng mga tunay na mananampalataya. Kasi yan ay gawain ng mga pagan, mga Gentiles, ang mga deities nila considered yun as devils. So, patunayan natin yan. Ito, basahin natin sa 1 Corinthians. Sa chapter 10. Dapat hindi yan ginagawa. Tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano, Hindi pwede yan. 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Sabi, But I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. Napakalinaw. Yung pagan practices, devils ang pinaparangalan doon. Akala mo si Jesus Christ ang pinaparangalan mo. Ayan, kalinaw-linaw. Yung pagan practices, ulit nabasa. But I say that the things which the Gentiles sacrifice, yung mga Romans, sa Saturnalia, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. 21. Ito, importante ito. Yung compromiser, ito. Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Sunday ngayon sample, yung mga church na nag-observe ng Christmas, mag-Lord's Supper, kunwari, ngayon. Tapos mamaya, mag-Noche Buena. Ano sabi dito? Ye cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the table of the devils. Anong paliwanag mo dyan? Kalinaw-linaw niyan.
O tinuturo natin na ang Pasko ay hindi dapat ino-observe ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Ano bang goal natin? Para makita at marinig ng mga tao yung katotohanan. Pati na rin yung mga nag-identify na Christian daw kasi baka tulad ko noon, Halloween, ignorante ako dun eh. Pero nung binuksan tayo ng Panginoon, tinuruan tayo ng Panginoon, salamat sa Diyos. Nakaunawa tayo na hindi pala dapat yung ginagawa. Kung ginagawa natin ito, yun ang sabi natin, rebuke them sharply that they may be sound in the faith. Tsaka may mandate, mga sa atin, yung sa Leviticus 10:10, para malaman nyo yung difference between holy and unholy. Kaya nga may difference eh, ibig sabihin, hindi pwede magkasama yun. Pagan, tapos Diyos, iaano mo, hindi pwede. May difference yun. Sabi doon sa Leviticus 10:10, in that Leviticus chapter 10 verse 10, and that ye may put difference between holy and unholy, and between clean, and between unclean and clean. Yun. May pagkakaiba po yun. Hindi po yun dahil si Kristo ang itinataas, si Kristo ang pinaparangalan. Ayaw ng Diyos niyan. Napakalinaw sa ating pinag-aaralan. Yun nga, mga daming magagalit sa atin. Sa kabila ng ating magandang hangarin para sa kanila, kasi Panginoon din naman ang magpapaunawa sa mga yan. Pero sa kabila noon, dito sa ating tinuturo, sa ating pinag-aaralan, hindi natin nga maitatanggi na marami ang magagalit sa atin. Kahit pa yung ating mga kapamilya. Tsaka yung ibang mga tao, mga kaibigan, kumbaga. The world will hate us. Sabi nga dun sa ating teksto. Sabihan ba naman natin na ang Pasko ay hindi sa Diyos? Magagalit talaga yung mga yan. Pero yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Nagtuturo ka ng ayon sa Bible, ayon sa salita ng Diyos, tapos people will hate you talaga. People will hate the teachings, tapos people will also hate you. Expected na yan. So, dito na papasok mga kapatid yung ating teksto. Sabi nga natin, yung teksto natin ngayong hapon. Mga elect or mga chosen lang ang makakatanggap talaga at makakaunawa sa mensaheng yan ng Panginoon. Basahin nga ulit natin yung ating teksto bago tayo pumunta sa ating susunod na point. Ito. Para kayo matakot na i-share yan sa iba. Expected na yan. John chapter 15. Basahin ulit natin. John chapter 15 verse 18. Itong sabi, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. Talagang may hated talaga. Pag yung tunay na Jesus Christ ang iyong tinuro. Kasi yung Jesus Christ ng Pasko nandun sa bilin, nakahiga. Okay yun sa world. Turo mo yung Jesus Christ ng Bible. Ay, hated ka. 19. If you were of the world would love His own. So, sineselebrate mo yan, welcome ka. Hindi magagalit sa'yo. If you were of the world would love His own. But because ye are not of the world, mga tunay na mananampalataya, mga elect, but I have chosen you out of the world. Therefore, the world hated you. Expected na natin. Kung ikaw ay isa dun sa, but I have chosen you out of the world, ay dapat hindi ka nag-observe yun. Hindi para ikaw ikagalitan ng tao. Hindi yun ang goal mo. Sumusunod ka sa utos ng Diyos. Pero yun nga, ang kapalit nun ay the world will hate you. 20. Remember the word that I said unto you. Remember the word that I said unto you. The servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you.
they have kept my saying, they will keep yours also. So, expected na natin yan, mga kapatid. Talagang yan ang yan mangyayari. Pero dapat tayo ay, stand fast in the faith. Sabi nga yun sa 1 Corinthians 16:13. Stand fast in the faith. Tapos, sa 1 Thessalonians chapter 3 verse 8. For now we live, if you stand fast in the Lord. So tayo, ating panindigan ito, mga kapatid. Ito talaga ang katotohanan. Tayo ay hindi nag-celebrate, nag-observe ng Christmas. The world will hate us. And the world will love His own. Ano nga. So dito tayo, sa second point. Yung first point natin, ating pinatunayan, na yan ay ayaw ng Diyos na siya ay i-worship, paparangalan, nang merong ihahalo mo sa pagan practices or worship. Pinatunayan natin na yung Christmas ay pagan origin, kaya hindi malulugod dyan ng Diyos. So dito tayo sa second point natin. Di ba nabanggit natin na the world will hate us. So, ito yung ating second point. Sino bang kaibigan ng world? Sino bang makakasundo ng mga nagse-celebrate ng Christmas? Kumbaga, syempre yung world. Basahin natin. Ito yung ating second point. Christmas season. Friendship with the world. Basahin natin yung James chapter 4. Sa verse 4. James chapter 4 verse 4. Sabi natin, sino ba yung makakasundo ng mga tao na nag-observe ng Christmas? Sabi natin, yung world. Magiging friends kayo ng world. Papatunayan natin yan. Worldly yan. Hindi sa Diyos. James chapter 4 verse 4. Sabi, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So kung kasundo mo ang world kapag ganitong season, ay enemy ka ng God. Napakalinaw. Sa James chapter 4 verse 4. Dito sa point natin na ito, mga kapatid, ipapakita natin ang Pasko talaga ay hindi sa Diyos. Worldly yan. So bakit? Kasi makikita natin dito yung friendship na nabubuo between the world and to those people nga, yung mga nag-observe at nagse-celebrate ng Christmas. So ipapatunayan natin kung ano yung nabubuong friendship. Ma-amaze kayo. Talagang kahit ako nung aking pinagbuloy-buloy, kung isipin mo, talaga nagkasundo. Yung hindi magkasundo ay nagkasundo. Tingnan nyo, mga kapatid. Yan. Simulan natin. Alam nyo ba, mga kapatid, di ba, kunwari, nagde-decor tayo, hindi tayo, sila. Mali, yan. Nagde-decor sila. Yung mga Christian daw, yun, meron yung Christmas tree. Ang ganda niya, pataasan pa yan, So, alam nyo ba, mga kapatid, kung saang lugar naitala, hindi yung pinakamataas, naitala ang record ng most expensively dressed Christmas tree. Ibig sabihin, yung napakaganda ng gayak. Most expensive. Yung talagang masasabi mong deck with silver and gold. Nasa Bible yan, deck with silver and gold. Yung talagang, talagang matindi. Very expensive, record. Na-Guinness Book yan, na-Guinness World yan . So, yan. Ang nakalagay, mga ginto, silver, mga precious stones. Kaya nga sobrang mahal ng pagkaka-decorate doon sa Christmas tree. Ang possible at reasonable na or obvious na sagot sa tanong natin na kung saan lugar yan, syempre, i-consider agad natin dyan, mga Kristiyano yan. Christian yan. Kasi pinaparangal si Jesus Christ . Kaya ganyan kamahal yung
Christmas tree, yung gayak ng Christmas tree, ano. Kasi nga, Jesus is the reason for the season. Di ba? Sabi nila. So, saang lugar yan? Sino kayang nakakaalam nito? Ako, nagulat din ako dito eh. Saan lugar kaya makikita yung na Guinness World na yan? Na most decorated, expensive decorated tree. So, ito ba ay nasa Rome? No, hindi daw. So, kaya nasa Amerika? Kasi mayamang bansa yun eh. No, hindi daw. Baka sa Pilipinas? Ay, hindi. Pag naglagay ka dyan ng mga ubos yan. Kukurakutin yan. Yan, hindi makita sa Pilipinas. Saan? So ito ay naitayo noon sa isang bansa kung saan ang 76% ng mga tao ay Muslim. 15% Hindu, Buddhist, and other religions. At meron lamang 9% ng mga tao na mga nag-a-identify ng Christians. Nagulat ako dito dun sa ratio. Ibig sabihin, yung 9% na yun ang nag-decor nun. Ba, hindi. Yung 76%. Kasi yung 9%, mostly yun ay mga ano yun, OFW. Yun yung mga Christian do. Kasi, ano, yung 76% na yun. Sino yun? Yung mga Muslim. Ba, ay, akala ko yung Christianity ang anong yan, Pasko. Nakita niyo yung friendship na nabubuo between the world and yung mga nag-o-observe ng Christmas. Ito. The most expensively dressed Christmas tree, ito yung presyo, was valued at 41,329,531 United Arab Emirates dirham. Sa sa dollars, ang katumbas niya ay 11 million na mahigit. 11 million. So, and was erected and displayed by the Emirates Palace, sa palasyo pa, UAE, in Abu Dhabi, UAE, from 16 to 29 of December. Noon pa yun, 2010. Wala nang nakatalo doon. So, kung sa Philippine peso, ang katumbas naman noon, ilan? Tama, ang galing. 611 million. Doon sa Christmas tree, yung gayak. So, what are we trying to say, mga kapatid? Hindi ba ang mga Muslim ay hindi naman naniniwala sa deity ng ating Panginoong Jesus? Di ba, sabi, Jesus is the reason for the season. Nire-recognize na pinanganak ang anak ng Diyos. Isipin nyo nga yun. Tapos, okay dun sa mga hindi naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Makakita nyo, ibang Jesus Christ talaga yung nasa Christmas. Isipin nyo yun. Tataka ka. Ino-observe pa din nila yan, yung Christmas. Maging sila nag-o-observe niyan. Hindi lang sila nag-decorate doon. Nag-o-observe din sila. Nag-decorate pa nga eh. Naitala pa sa Guinness Book of World Records. So, sigurado pa din kapag nandun ka, tapos may mga kasalubong kang lokal doon ng bansang yun, babatiin ka pa noon. Merry Christmas. Matindi, sanglibutan talaga. Sabi nga if you were of the world would love his own. Yun yung sa ating teksto. Sa UAE yan. Tingnan pa natin yung sunod na patunay na yung nagkakaroon ng friendship between Christmas, sa mga nag-observe ng Christmas at sa world. Kasi nga, worldly yan. Kasi kung yan ay sa Diyos, i-hate yan ng world. Yan sabi ng Panginoong Jesus bakit nagkakasundo? Magbabatian pa nga kayo nung bati dyan Ito, next example. Ito, sa China. Yan, sa China, nagse-celebrate din ng Christmas. So, basahin ko itong isang article ng ChinaAdmissions.com by Christine Chu. Pinsan niya ito ng Kim Chu. Yan, by Christine Chu.
November 21, 2023. So, latest to na article. Bagong posted lang yan. Last November. Para may idea lang tayo kung sino ba o ano bang nire-recognize ng mga tao sa China pag Christmas. Para ipakita din natin yung point natin na Christmas season, friendship with the world. Yan. So, ito yung article. Basahin ko. English din ito. Intindihin niya lang. Yeah, like the rest of the world, Christmas Day in China is on December 25 each year. Tama. However, Christmas tradition in the country are relatively young and it is mainly celebrated as a commercial season instead of a religious day. Kala ko ba para kay Jesus Christ yun? Eh bakit sineselebrate nila commercial season? Worldly. Tuloy natin. Sabi nga, commercial season. Di ba sabi dun sa ating, binasa kanya, dun sa binanggit natin kanina, Hebrews 11:25, the pleasure of sin for a season. Yan, commercial season. Hindi talaga Panginoong Jesus ang nire-recognize. Pero Jesus is the reason daw for the season. Ito, yung una nilang paragraph. Christmas Day is not a religious celebration. Bakit daw kaya? In China, observers estimate only 3 to 5% of the population is Christian. Aba, di ibig sabihin yung 95% ay Buddhist, mga ganyan. Iba't iba, meaning hindi Christian. Mas mababa ito. Atheist, mas mababa dito. 3 to 5% lang. Bakit kaya may ganun? Kasi dito, kinukulong. Paglabas, hindi na Christian. O iba, nagpapatuloy, Yan ang reality dyan, na nangyayari. Kaya estimated, 3 to 5 lang. In China, observers estimate 3 to 5% of the population is Christian. Which means Christmas is more a secular season of shopping and feasting. Ano, mga word. Feast. Season. Pleasure of sin for a season. Feasting. Tapping into the festive mood. O, festivity talaga. Commercial establishment and malls attract shoppers with seasonal sale. Talagang pleasure of sin for a season. Ano? Sabi pa dyan, feasting, festive mood. Yung binasa na rin natin kanina, sabi ng Diyos, you appointed feast. My soul hates. Ayaw ng Diyos niyan. So ano pa daw sabi? Commercial establishment and malls attract shoppers with seasonal sale. So talagang pera-pera nga lang, business lang. Kaya pala sila nagse-celebrate nun. Kala ko ba Kristiyano ang nagse-celebrate niyan, nag-observe niyan. Pinagkakakitaan pala ng sanlibutan. Nung nakita ng Panginoong Hesus sa templo na pinagkakakitaan na yung mga nagpapalit doon, anong ginawa? Tinaob. Paano kaya pag pinagkakakitaan ng Panginoong Hesus? Yan. Doon sa next paragraph. Christmas Day is celebrated like Valentine's Day. So, Valentine's Day, pagan origin din yan. Huwag na nating anuhin yan. So, in China, celebrations are like Valentine's Day. It is a light-hearted day for young people to go out with their significant others. Okay? Parang Valentine's Day. And celebrate with small gifts. They also hang out with friends to go out to movie, karaoke bar, or go shopping. Parang dito sa Pilipinas. Talagang carnality, puro pita ng laman. Gustong-gusto yan. Sabi pa dyan, Valentine's Day. Katulad. Lush of the flesh yan. Kung saan fully book ang lahat ng rooms, kahit di pang mag-asawa. Sabi dyan. Kasi sabi dyan, Christmas Day is celebrated like Valentine's Day. Pag ba ganun, di ba mapapansin nyo yung fully book? Sabi pa dyan, a day for young people. So meaning, hindi mo mag-asawa. To go out with their significant others. Talagang fleshly, Talagang worldly. So another, Christmas is not a public holiday. Sabi lang dito, hindi double pay. Sa China. To regular day. So next, China has a Christmas village. Aba,
mas matindi sa China. O yung sa UAE, Christmas tree lang. Dito, isang buong village. Basahin natin. China has a Christmas village. Beiji Village is China's first Christmas theme park. It is located in the northernmost Arctic part of China. Yan. Blah, blah, blah. Where you can play with snow, visit Santa Claus. Yan, ang isa pa. Pagan origin. House, Santa Claus house, and experience Christmas like never before. Hindi. Talagang kung sa UAE, ay ano lang, Christmas tree dito, pag pumunta ka dyan sa lugar yung Beiji, talagang buong barangay, isang village, Christmas theme. Another one, ito pa. Nagulat ako kasi akala ko ito yung sa Pilipinas lang kasi pag tiningnan ko yung packaging, made in China, mga ganun. Pero ito, buong world pala, worldwide. Ito, a town in China manufactures 60% of Christmas decorations in the world. Aba, ibig sabihin, talagang hindi lang sa Pilipinas lang. Hindi pala, 60% ng decoration sa buong mundo ay galing sa China. Pero yung Christian dyan, 3 to 5% lang. Di ba dapat ang masipag gumawa nun ito para sa Pasko? Sa Panginoong Hesus, dapat ang gagawa nun ay mga Christian yung pang-decorate nyo. Pero hindi, 3 to 5% lang ang Christian dun na nag-identify. Armenian pa nga yung karamihan dun Tapos nakakulong pa, tapos patago pa. Pero dito, sabi, 60% daw ng Christmas decorations sa buong mundo galing sa China. Dun sa Yiwu, a town in Zhejiang province. Yan, hindi ko na babasahin pa. Meron dyan 750 na kumpanya o manufacturing companies na gumagawa ng Christmas decoration. So, sabi nga dito, the rest of the world has Yiwu to thank for Christmas. Aba, magpasalamat daw kayo dun sa mga nasa China. Sa Yiwu, sabi, the rest of the world has Yiwu to thank for Christmas. Aba, salamat daw sa mga Chinese. Sila yung naggagawa ng mga pang-decor nyo dyan. Sa inyong mga church. Sa inyong mga bahay. Yan. So, ilan ulit ang percentage ng Christian sa China? 3 to 5%. Pero yung 60% nga, ang napoproduce na sa buong mundo. Unbelievable, So, di ba, talagang, ano masasabihin kay Jesus, para kay Jesus Christ yan? Pera-pera nga lang yan. Hindi natin pwedeng ang dahilan, kaya ganyan ang volume ng Christmas decor na nanggagaling nga sa China, ay dahil mga Christian nandoon na gumagawa niyan. So, bakit ganun? Think about it, mga tagapakinig, mga kapatid. So, anong ibig sabihin nito? Christmas season, friendship with the world. So, ang sagot, yan ang sagot. If you were of the world would love His own. So, yan. So, yan yung mga example. Sana nag-get yung point ko dun sa dalawang example natin, magtataka kayo, hindi naman mga Christian, kaliit-liit ng percentage, 9%. Dun sa isa, 3 to 5%. Pero makikita mo yung effort nila para sa Christmas, Yung world, nag-e-effort. Tapos yung world, nagkakaroon ng friendship, nagre-reconcile yung mga ibang religion, Yung 76% sa UAE, pag nakakasalubong mo, babatiin ka pa. So, ano ibig sabihin nun? Worldly talaga. Kasi nga, pagan practice yan. Tanggap yan ng world. Turo mo yung Jesus Christ ng Bible sa UAE. Bagamat mayroong mga, alam ko may mga church doon, pero hindi ka pwedeng magtuturo doon sa kalye, sa mga mag-share ka. Tingnan na, hindi, yung sa local doon, testingin mo nga. Sundo na bang kayo Sige nga, turo mo yung dyan. Si Jesus Christ ay Diyos. Mo.
O, pugutan ka dyan. Lati, ayun ka, lati ko ka dyan. Doon sa China, subukan mo nga, mag-preach ka doon. Pagka hindi huli ka, o kulong ka, o kaya deport ka. Kasi magkaibang Jesus Christ yun. Yung, iba yung Jesus Christ ng Bible sa Jesus Christ ng Christmas. Yung Jesus Christ ng Christmas, tanggap yan ng world. Kasi nga, hindi yan sa Diyos. Napakalinaw mo, observe mo yung mga nangyayaring yan. Patunay yan na tanggap ng world. Ay yung His own. Sabi nga, mga kapatid, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. Kung Christian ka talaga, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi pwede yung mag-compromise, hindi pwede maghalo. Hindi pwede may decor ka sa inyong building, church building nyo, kung ano-ano. So, observe yung Christmas. Ye cannot be partakers of the Lord's table and of the Lord, and of the table, the devils. So, ayun, yung ating second point. Yung friendship na nabubuo between, pasensya nyo na, dalawa na lang to. Yan. Our next point. Ito, paigsin lang natin to. Yan. Gawin natin direct to the point. Itong ating next point. Ang ating third point, the spirit of Christmas. Ito, papaigsin ko na lang. Ito yung kalimitan nating narinig, the spirit of Christmas. Giving, generosity, ganyan-ganyan. Goodwill. Kung baka pagka sinabing spirit of Christmas para sa mga tao, ano yan? Mabuti yan. Okay yan. Good yan. Hindi siya masama. In short. Pero sabi sa 1 John, kung babasahin natin, 1 John sa chapter 4 verse 1, try natin itest yung Christmas spirit na yan, spirit of Christmas. Sabi dyan sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So yan, let's try or let's test the spirit of Christmas, mga kapatid, mga tagapakinig. Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Pero pinatunayan na natin kanina, ang Christmas ay hindi sa Diyos. So, test nyo yan, yung sinasabi yung spirit of Christmas, na masarap pakinggan with joy pagka binabanggit. The spirit of Christmas. Test natin yan. And I believe, mga kapatid, kung tsaka sa mga tagapakinig, if you will consider yung mga pinag-aralan na natin kanina, sa mga naunang punto, at ikaw talaga ay tupa ng Panginoong Jesus, God will give you the ability to understand and to discern kung sa Diyos nga ba talaga yung spirit of Christmas na yan. Again, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Yan, pinaigsi na lang natin yung ating third point. And lastly, ang ating pang-apat na punto, ito, importante din to. Very important para sa mga magulang na mga mananampalataya. Kasi itong target isa sa target talaga ng Christmas. Di ba, kung maalala nyo yung ating pinag-aralan noon sa A Colorful Abomination, di ba ang target nun mga bata. Yung Christmas, yun din target nun, mga bata din. Ito, importante ito. Kasi during this season, sila yung vulnerable din, yung ating mga anak dyan. So bilang mga mananampalataya, so may kailangan tayong gawin. So ang ating pang-apat na punto, teach and discipline your children when it comes to Christmas, syempre. Pero ito, pwede rin natin apply in all aspect. Pero during this season, importante to teach and discipline your children. So, balik tayo sa Deuteronomy, sa chapter 6. Patapos na tayo, mga kapatid. Kunti na lang.
Please bear with me. Last point na natin ito. Deuteronomy chapter 6. Simulan natin sa verse 6. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. So tayo, yung mga lumaki sa pamilya na hindi naman baptist or sovereign grace, yung paniniwala tulad ko, at alam ko karamihan din sa mga kapatid, hindi naman laking baptist, sovereign grace. So, doon tayong mga bata, so ano yung ating mga alam pagka papasko, tuwing sasapit ang Pasko, inaabangan natin yan. Share lang natin yung ating mga actual experience, Kasi alam ko ganito din sa inyo. Kasi ewan ko lang sa mga laking baptist. Pero ito, doon sa mga hindi. Yan. Pagka Christmas, excited, yung bata. Bakit? Tuwing sasapit ang Pasko ay inaabangan nga. So anong itinuturo? Anong itinuro sa atin? Sa amin? Ako, sa akin. Sa hindi din sa mga Catholic dati. Yan, hindi pa mga ligtas. Ano tinuro sa atin ng ating mga magulang patungkol sa sa Pasko? So, syempre, ang kanilang turo diyan tungkol nga daw kay Jesus Christ. Okay, kasi kaya nga may decor tayo. Tingnan mo, meron tayong Belen. Yun, nandun, nakahiga. Sabsaban, yun. So ano pang turo ng magulang? Ito ay tungkol kay Santa Claus, kay Rudolph, kay Frosty the Snowman. Tungkol ito sa pagsasabit ng mga parol, Christmas light, Christmas tree. Yun daw ang Christmas. Ito yung mga tumatak sa ating mga murang isipan. Kita niyo yung danger, bilang mga bata noon kapag Pasko. Kasi nga ito yung ipinamulat sa ating mga magulang, ito yung tinuro nila. So masarap sa pakiramdam. Wala namang masama Totoo ka. Pero pag nalaman mong masama pala, ayun. So, ano pa yung tinuro ng magulang? Doon tayo nagkakaroon ng bagong damit. Kami, hindi kami mayaman. Mahirap lang kami. Ayun na yung pagkakataon ko na magkaroon ng bagong damit. Sapatos. Minsan nga, wala akong sapatos. Pagka papasko, tapos yun din yung pagkakataon na makakatanggap ka daw ng regalo. Galing daw kay Santa Claus. Yun yung mga turo eh. Yun naman pala, nung lumaki-laki ka na, galing naman pala yung kay inay, kay tatay. So, kasi nungalingan. So, galing daw kay Santa. So, yun yung mga tumatak. Ano pa? Ito yung pinaka-paborito ko nung bata ako. Pagkapapasko, magkakaroon ako nito. Pera. The love of money is the root of all evil. Pero yun ang gusto ko. Hindi ko alam. May bata ako eh. Kasi yung tinuturo sa akin. So, bago pa sumapit yung December 25, kami noon, tayo mga bata, nagkakaroling tayo noon. Kasama pa ibang mga bata. So, syempre, para magkapera. Tapos, pag ang pinaka-main event nga, ay yung mismong araw ng Pasko. Magbabahay-bahay tayo. Daming pera. Ito, narinig ko nga ito dun sa malapit dun sa workplace ko. Yung lola, kausap yung bata. Sabi nung lola dun sa bata, gagalingan mo ang pamamasko mo, ha? Anong implication nun? Ano ibig sabihin nun? Kala ko bang pasoy para kay Kristo, pero anong tinatanim niya dun sa bata? Gagalingan mo ang pamamasko? Gagalingan. Abay, gagalingan pala yung pagbabahay-bahay. Ayun. So yun, yung itinuturo sa amin ng mali. O kita nyo yung danger, So importante, teach and discipline your children.
Siguro naisip ng bata kapag Pasko, kailangan madami akong makuhang pera. O, yun. Nawala yun si Jesus Christ, hindi na-emphasize. Kung talagang kay Jesus Christ yan, Hindi yun eh, hindi talaga yun. Hindi talaga yun ang sineselebrate ng Pasko. Hindi. Christmas on the mind of a child. So, kapag lumaki na yan, nagkapamilya, syempre, ganun din ang ituturo niyan sa kanyang mga magiging anak. Yun nga, nasaan si Jesus Christ? Wala Panginoong Jesus. Wala doon, yun, nandun pa rin sa Belén, nakahiga. Baby pa kasi. Oh. Kasi mga kapatid, that is why, yun nga, bakit tunay na mahalaga na turuan ng mga bata. Teach our children diligently. Sa binasa natin kanina, it's our duty. Mandate yan sa atin. To train up ang ating mga anak sa tama. Mapalad kami dahil inalis kami doon ng Panginoon. Pinakilala niya ang kanyang sarili sa amin. So ngayon may alam na kami. Ano dapat ituro sa bata? Kasi talagang magtatanong yan eh. Bakit sila merong gano'n? Ito, na-experience ko. Ewan ko lang sa iba. Kung may mga pamangkin kayo, may mga pinsan, tatanong, bakit sila may gano'n? Bakit tayo wala? Yun. Bakit sila may mga pailaw? Bakit tayo wala? So, yun. Doon na papasok ang pagtuturo ng magulang sa anak. Kaya importante. Sabi nga sa Proverbs chapter 22 verse 6, basahin natin, Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, paglaki niya, alam niya na yan, train up. Turo na turo. Pag nagtanong, turuan mo. Pag nagtanong, huwag mong ite-take lightly, Ako, hindi ko sinasabing magaling ako ha. Hindi ko inaangat ang sarili ko. Pero may mandate, ituruan. So pag nagtanong sa akin ng anak ko, hindi kasi mali yan. Hindi, paliwanag mo kung bakit. Hanggang nakikinig. No, di pag ayaw na, tsaka mo tigilan. Pero ipaliwanag mo. Kasi pag nagpaliwanag yung tatanong bakit? Bakit? Bakit yun? Paliwanag mo. Huwag kang tamarin. Kumbaga, may mandate sa atin bilang mga tunay na mananampalataya. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. So, another verse sa Ephesians chapter 6 verse 4. Ito, related din yan sa pag-nurture sa mga bata. Ephesians chapter 6 verse 4. Ito, sabi, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Ano dapat gawin? But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yan. Inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Hindi dapat ang turo ay galingan mong mamasto. Hindi. Well, yun. Dapat inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Teach your children. Napalad nga tayo, sabi natin, dahil nalaman natin ang katotohanan. Salamat sa Panginoon. Yang nalaman mong yan, alam mo na yan. Ipagkakait mo ba yan sa iyong anak? Isipin natin yun. Alam mo na mali yan. Hindi mo tuturo sa anak mo. Pagkakait mo yan sa anak mo. Sabi nga, train up a child in the way he should go. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yun. So, trust God. Turuan at ipag-pray mo din ang kaligtasan. Siyempre, yung anak. Na bigyan din siya ng wisdom ng Panginoon. So, kaya nga habang siya lumalaki, sabi nga, pag lumaki niyan, hindi na nihiwala eh. Yun ang pangako doon. Kung matuturuan mo ng tama at maayos, Sabi nga sa Matthew 7 chapter 7 verse 11,
itong sunod ko. So sabi, if ye then, being evil, o tayo yan, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask Him. Nasabi nga natin, turuan mo, pag-pray mo, nasa, ano yan, sa Panginoon. Nalay mo, ship din ang anak mo. Pero talagang may mandate tayo, kailangan natin i-train up. So, pray for your children and teach them. Sabi dito sa ating last point, teach and discipline your children. So, patapos na tayo. Hindi naman po, pagbigyan niyo ako. So, teach and discipline your children. Isa sa ituturo mo yung tungkol nga sa Pasko. So, mandate yan ng Panginoon sa atin. Duty natin yan. Turo. So, dito naman tayo sa part ng discipline your children. Last na. Proverbs 23 verse 13. Ito. Withhold not correction from the child. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. 14. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. Ayan, magbigay tayo ng scenario, example. Titinuruan mo na yung anak mo, ano? Kung nakita mo, nasama sa pangangaroling, aba, yung anak mo, kasama na ibang bata. So, papaluin mo na ba agad yun? Wait lang. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka mamalo. Baka hindi mo ginawa yung una, yung teach your children diligently. So, baka naman ang bilis ng kamay mo, no? Yun naman pala, ikaw ang may problema. Hindi mo na ipaliwanag ng maayos. Hindi mo naturuan ang anak mo. Teach them diligently muna. So, okay na, naturuan mo na. Matigas talaga ang ulo. Ayaw sumunod. So, yun. Doon napapasok yung discipline. Kasi tayo, alam natin yung mga dapat natin gawin. Guilty ako dyan. Pero hindi naman natin sinagawa. Matigas din ang ulo natin. Sa Panginoon, ito. Dito mo na siya pwedeng panuin, kasi tinuruan mo na ayaw sumunod. So, pwede ba yun? Ano bang sabi ng Bible? Proverbs 23 verse 13. Sabi nga dyan, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Minasa natin, thou shalt beat him with the rod, and shall deliver his soul from hell. So, yan ang turo ng Bible. So, sundin natin yan para mapabuti ang anak mo, ang anak natin. Pero syempre, ang pagdidisiplina at pamamalo, may tamang lugar, syempre, may tamang pamamaraan. Syempre, hindi mo papaluin. Pagpalo mo sa ulo agad, diba? Mali yun. So, syempre, may tamang pamamalo. Baka pag tayo ay pinalo ng Panginoon, patay agad. Gusto niyo yun? Papaluin mo di agad ang anak mo sa ulo. Mali yan. So, rod with correction. So, baka mamaya may magsabi, Christian, kumari lang. Ako, hindi naman ako namamalo. Kinakausap ko lang ang anak ko ng masinsinan. Papaano nga kung you teach your children diligently, pero di pa rin nasusunod. Dadaan mo pa rin sa usapang-usapan. Ngayon dyan, kakausapin mo, tatalikuran ka na, alis na. Sasanayin mo sa ganun ng anak mo. Parang tayo, mananampalataya, tinuturo sa atin. Turo-turo. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Hindi na tayo makikinig, nakakasawa na. Di ba, papaluin ka ng Panginoon para yun sa ikabubuti mo. Ganun din sa anak mo. Pagka hindi na nakikinig. Kaso pag malaki na yan, ikaw nang papaluin yan. Kaya nga dapat nung maliit pa lang. Tuturuan mo na. Yan, Proverbs 13:24, basahin natin. Huwag kang manghinayin na idisiplina. Sa ating mga young parents, sa mga magiging parents, mga kapatid. Proverbs 13:24, he that spareth his rod, hated his son. Yan, pag hindi ka namamalo, ano sabi ng scriptures? Hate mo daw ang son mo. But he that loveth him, chasteneth him, B times. Ibig sabihin B times ay paminsan-minsan. Hindi naman lagi, konting kibot ay palo. B times, paminsan-minsan. Kapag di nasunod, patingin mo ng rod of correction. Yan ang turo ng Bible. Paminsan-minsan. Parang ang Panginoon sa atin, sabi sa Hebrews 12 verse 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth.
and scourgeth every son whom he receiveth. So ayan, mga kapatid, yung ating last point. Teach and discipline your children. So, kasi importante talaga yan. Target kasi yan ng isa sa target ng Christmas ay mga children talaga. So, yung anak mo, in danger yan. Dodoktrinahan yan. Sabi, sino si Santa? Totoo ba si Santa? Ganun. Madaming, kasi yung tulad natin, yung anak din natin, nasa world din eh. Nakakasama din niya, tulad sa school, ano. So, talagang sa awa ng Panginoon, ano, ginagawin mo kung anong mandate sa atin, turuan ng mga anak. At ang Diyos na ang siyang bahala. Basta gawin mo yung mandate, yung utos sa atin. Turuan ng mga bata. Oh, yan. So again, yan. To close yung ating message, again, ang Christmas ay hindi sa Diyos. Unfortunately, mga tagapakinig, ayon yan sa ating pinag-aralan ngayon, wala namang utos sa Bible na i-observe ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kasi kung inuutos yan ng Panginoon na dapat gawin, i-observe, i-practice, dapat nasa Bible yan. Dapat itinuro yan ng Panginoon o itinuro yan ng mga apostol. Wala namang turo patungkol dyan sa Pasko sa Bible. Kaya yun, delikado yan. Hindi sa Diyos. Kung Kristiyano ka talaga, hindi mo i-observe yan. Kung tunay kang mananampalatay ng Panginoong Hesus. Again, ayaw ng Diyos na siya ay paparangalan, sasambahin sa ganyang pamamaraan. Hindi yan gusto ng Diyos. Ang meron sa Bible ay yung pag-alala sa kanyang kamatayan ng ating Panginoong Hesus na ating gagawin ngayon, mga kapatid, sa ating Lord's Supper. So, dyan na po, nagtatapos sa ating mensahe ngayong hapon. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay luhod. Tayo na lang. Amin, Diyos na banal. Amin naman ang nasa langit. Maraming salamat sa katotohanan nito, sa inyong mga salita. Nawa po ay nagsilbi itong kalakasan at pagpapala sa mga kapatiran. Bigyan niyo po ng katapangan ang bawat isa na tumayo sa mga katotohanan ito. Ibahagi, ituro kung ano ang tama at katotohanan patungkol sa Pasko. Aming Diyos, dinadalangin namin ang aming kapamilya nag-observe dito. Nawa po ay ang mensahe ito ay gamitin ninyo upang maging daan o kaparaanan na maunawaan nila na ito ay hindi sa inyo. Ito ay isang pamamaraan ng mga tao na ang tunay na sinasamba ay ang hindi tunay na Panginoong Hesus. Nakapubliko sa pagan practice ng Diyos. Nawa ay kahabagan niyo sila. Nawa po ay maging pagpapala ang mensahe ngayong hapon sa kanila din ang Diyos. Patuloy namin pinapanalangin ang kanilang kaligtasan. Ngayon niyo po itong kalooban ay siyang mangyayari ang Diyos. Mangyayari po nawa ang kalooban sa kanila. Kung sila po ay isa sa inyong kupa, may niniwala na sila ay maliligtas din at makakaunawa. Ang Diyos sa aming inaalala din ang kapatiran sa anong dapo na nagtitipon at sumasama sa inyo ngayong araw na ito. Nawa po ay bigyan niyo sila ng kalakasan sa darating na linggo. Patuloy na i-preserve sa purity of doctrines and morals. Nawa po ay i-provide niyo ang aming mga pangangailangan spiritually and physically ang Diyos. At nawa ay patuloy mo kami bigyan ng kalakasan at design sa paglilingkod sa inyo.
lagi kami may galak, mayroong kasiyahan, may delight sa inyong mga salita aming Diyos. Hindi po aming Diyos ay kami inyong gabayan at tulungan sa araw na ito at sa aming pong kasamantalang pag-iwalay sa pag-uwi po namin sa aming mga tahanan. Ingatan niyo po ang bawat isa, gabayan, ilayo niyo po sa mga kapahamakan, mga disgrasya, mga sakuna, ilayo niyo po kami sa masamang tao. Sa pinagayin parating sa aming matutunguhan sa aming tahanan ng ligtas at mapayapa aming Diyos. Hindi po, ang Diyos kaya aming tinataas para po sa inyo aming pagsamba, papuri, pasasalamat. Ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Maraming po salamat. Thank you po. God bless.